Dahil nung nakaraan, alam niyo naman na nakausap natin si Bibi Sara. So, labas na ba natin? Game na? Kasi marami na rin nagtatanong kung ano ba yung video na hawak ni Bibi Sara na yan. So, lalabas naman natin. Game na ba kayo? Alam, sisinungaling ha. So, yung sinasabi dati ni Bibi Sara na video, hindi kaya nakakatakot kasi labas eh. Baka mamaya magurgur tayo eh. Gago! Pero antay-antay lang kayo. Baka mamaya ilabas din natin yan. Para matapos na yung issue nyo. Siyempre, hindi naman tayo bida-bida. Siyempre, siguro mas maganda kung uunahin natin maglabas ng video na yan si Bibi Sara. Pero pag kumati ang aking kamot, sa Tagalog ang aking kamay, baka mapindot ko ang mouse at ma-play ko ang video. Mahirap. ECJ, mapriso ka. Papanoorin natin to, yung buong Senate slate nito ni Marcos. Ipinakilala na ang 12 pambato sa pagkasenador ng Administrasyong Marcos. Kasama riyan ang mga batikan na sa politika at meron ding galing sa magkalabang pamilya. Hindi naman nagpakita ang kapatid ng Pangulo na si re-electionist Senator Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mula sa mga re-election. Isa-isayin natin to ha. Basta ako mga kababayan, ito. Akin lagi lamang itong pananaw. Ha? Kasi meron ako mga nakikitang post eh. Sabi nila, lahat daw ng Marcos slate, ilagay sa inodoro. Ako sige, okay yon. Pero sa akin po, ito para lang sa akin po. Hindi ako boboto na naayon sa partido. Bakit kanyo? Kasi hindi naman porket kapartido rin ni Pangulong Duterte, lahat iboboto ko eh. Sensya na ha? Hindi porket kapartido din ni Pangulong Duterte, iboboto ko na matik. Ako, boboto ako doon sa accomplishment ng kandidato, paninindigan ng kandidato, yung naging track record ng kandidato, hindi dahil sa partido. Kasi may kanya-kanyang dahilan yan kung bakit sumasaling isang tao sa isang partido eh. 'Di ba? Yung iba ginagamit lang para alam mo na, para manalo kasi siyempre administration slate ka. Ganon. Pero depende yan. Kasi hindi sa akin lang po ito ha. Sa akin lang po ito. You may disagree, you may agree, pero sa akin kasi pag sinabi kong lahat ng nasa Senate slate ni Marcos inodoro, tapos lahat ng inendorso ni Pangulong Duterte ay boboto ko, medyo sorry hindi lahat. Pasensya nyo na, hindi ho lahat ng naandun iboboto ko. Okay, kanya-kanya naman po tayo eh. Let's agree to disagree. Pero iisa-isahin natin to ha. Isa-isahin natin to. Mga pamilyar na pangalan na matagal na sa politika hanggang sa mga batikang personalidad na susubukang bumalik sa Senado. Sila ang 12 bumubuo sa senatorial lineup na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa kanila ang 2 nakalaban ni PBBM sa nakaraang presidential elections. Sina dating Senador Manny Pacquiao at Ping Lacson. Yan. Ito. Ako again hindi ko po muna ihuhusgahan pero sasabihin ko na sa inyo yung nararamdaman ko. Medyo pasensya na po Senator Lacson kasi may nakita akong post na pinuna mo yung si Marcos noon. Na pinuna mo siya pagdating sa issue ng korupsyon, yung kanyang pamilya at ganun din dito kay Pacquiao. Okay? Pinuna mo rin ni Pacquiao itong sabi niya parang hahabulin ko ang pag ako nanalong presidente, hahabulin ko ang korupsyon tungkol dito kay Marcos. Kasi ngayon kasama mo si Marcos. So doon parang nagdoble kara ka doon, Senator Pacquiao. Para sa akin nagdoble kara ka doon. Although ako personally gusto ko si Pacquiao as a senator, not as a president. But as a senator, pwede. Bakit? May paninindigan sa mga ibang issue na akin pong tinatayuan din. Tungkol ho doon sa SOGI, tungkol doon sa divorce, tungkol doon sa same-sex marriage.
Yan yung mga bagay na tinatayuan ni Pacquiao na gusto ko yung kanyang stand. Okay? Pero gayunpaman, nahihiwagaan ako sa pagsali niya dito sa administrasyon. Bakit kanyo? Ito again kanya-kanya po tayong opinion. Kasi pwede ka naman tumakbo ng independent eh. 'Di ba? I think you will win as an independent candidate plus may partido ka eh. Yung partido mo na bit-bit mo yung PDP laban supposedly. Ngayon ngang araw na ito parang nag-endorso ata sila. Buo pa ang PDP laban sa ilalim ni Coco Pimentel. So anong nangyari? Yun ang medyo okay sana eh. Okay sana kung nag-independent ka na lang. I think you will win as an independent candidate. Why mo kailangang sumama sa slate ni Marcos? What's the deal? Okay? Dito naman kay Lacson, ganun din. Si Lacson kasi ang tipo ng walang stand. Nagugulan ako. Kasi alam ko kasi, alam ko itong si Lacson may pagka-independent ito eh. Pag nagtrabaho sa Senate, may pagka-independent ito. And yet, this time, bakit siya nagpasailalim kay Marcos? Ano na yung mga sinabi niya before about the corruption issue? If you're a fighter of corruption issue, you will not join the Marcos administration. Why? I did not say na corrupt si BBM hindi yun ang sinasabi ko. But again, the family itself, meron na pong decision ng court about sa ill-gotten wealth. Diba? Ibig sabihin, meron na silang record pagdating sa corruption. Why are you going to join them in the first place? For the sake of makinarya dahil sa midterm election? Senator Lacson, I think Senator Lacson, you could also run for independent. Sa akin po bakit mo kailangan? Nasira tuloy yung imahe na supposedly. Plus, yung kasama niya na si Soto. Ako, okay ako kay Soto. I understand kasi hindi naman masyadong nagsalita si Soto noong corruption issue. Pero gusto ko si Soto dahil sa mga tinatayuan niya sa mga issue sa lipunan. Lalo na dyan sa SOGI, same-sex marriage. Sa mga ganyang issue, kaya ako gustong si Soto bilang senador. Yun ang akin Akin po yun. Again. Kanya-kanya po tayong opinion. Tuloy natin. Pati ang running mate noon ni Lacson na si dating Senate President Tito Soto. Pambato rin ng administrasyon ng mga kongresistang sina Las Piñas. Pero sandali linawin ko hindi pa po ako, para sa akin po hindi pa po ako final with kung sino iboboto, hindi ko iboboto. Depende yan sa magiging sagot nila sa mga debate. Depende yan sa magiging stand nila sa debate. So now, eto, binibigay ko lang yung first impression ko. But it doesn't mean my first impression would be final. Whether I'm going to vote or I'm not going to vote for that particular person. Okay. Tuloy. Representative Camille Villar at ACT-CIS Party. Si Camille Villar. Ay, sorry, hindi palakpak yun. Gagraduate na ba yung nanay niya? Hindi, ako gusto ko yung may, kahit medyo kakaiba si Ma'am Cynthia Villar, pero gusto ko yung mga hirit niya doon sa Senate Pero yung anak, she's rich, yun lang. Yun lang masasabi ko, mayaman siya. Record, mayaman siya. Yun lang. Anak siya ni Manny Villar. Yun lang. Tuloy. List Representative Erwin Tulfo na nangunguna sa ilang senatorial survey. Susubukan na ring sumabak sa si Erwin Tulfo. Hindi ko pa masyadong Mas gusto ko si Ben Tulfo. Bakit kanyo?
Ay sorry, si Ben. Sandali. Ano si Ben? Oh, tama. Si Ben Tulfo. Mas gusto ko po si Ben Tulfo. Bakit po kanyo? Kasi po, ngayon, nag-declare siyang tatakbo siya, pero independent. Inalok daw siya. Narinig ko sa isang news, parang inalok siya sa administration ni Marcos bilang Marcos Senate slate. Nung una umoo daw. Tapos eventually napag-isip-isip niya na hindi. Wag na, independent. Because of that, saludo ako sa iyo, Sir Ben. Ay, mali. Yan. Mali na pipindot ko. Pasensya na, madilim eh. Saludo ako sa iyo, Sir Ben Tulfo. Yan. Aside from, maaasahan ko ito in terms of yung mga issue na sensitive. Kasi ano po ito kahit to ganyan yan, matapang, medyo magaspa nga, ika nga. Pero taga-CCF po ito. Sa akin po, at least, alam mo yon, kasi napaka-importante sa akin nung nung may fear sa Diyos. Pag wala nun, hirap Lalo na ang hirap tumayo sa mga issue tulad ng same-sex marriage, divorce, issue ng SOGI bill, mahirap yan. LGBTQRXYT, ganyan. Napakahirap niyan tumayo at kailangan natin ng mga senators na may takot sa Panginoon. Kasi sabi nga nila, di ba, righteousness exalts a nation. So umaasa ko, Sir Ben Tulfo, na i-apply mo yung integrity, i-apply mo yung honor, i-apply mo yung a man of integrity with conviction para sa bayan natin. Kasi Sir Ben, isa lang masasabi ko, wala na sabi nga, which is it is written, people will become worse and worse as the day approach, pero we are called to be salt. Bakit kanyo? Ibig sabihin nun to preserve na mabulok para hindi mabulok ng tuluyan ng society. That's why we need people like Ben Tulfo sa Senate. Ako sa akin po, plus pa sa akin na umalis siya sa Senate slate ni Marcos. Yun pa lang makikita mo na yung pagtindig sa prinsipyo. Wala ho siyang makinarya. Remember, si Ben Tulfo walang makinarya dahil independent Mahirap po independent Saan ka sasampang stage? So, depende lang kung saan kadali ng taong bayan, di ba? Kung sinong bibitbit sa yung mga local government. Especially, hindi naman po siya, siya po ay independent na sa social media lang nakaasa. Ako sana. Kaya lang wala. Si Erwin, dikit kasi ng kamera ngayon, si Romualdez Sana Senator Erwin, hindi pa pala Senator, Erwin Tulfo, sana nagsama na lang kayo ng magkakapatid. Kayo na lang yung nag-ikot as Tulfo Brothers, di ba? Umiikot kayo sa iba't ibang probinsya, nagtulungan kayo. Kaya naman kayong bitin ni Senator Rapi Tulfo. Sana ganun na lang kaysa sa sumama ka pa sa Senate slate ni Marcos. Kasi paano pagdating ng panahon na you have to stand against yung kawalang-yan na nangyayari. Ngayon pa nga lang, sir, medyo for me, Senator Erwin. Si Senator Erwin, ilang beses na nagpakilala po kami sa isa't isa dahil sinasama po ako ni Mocha sa programa ni Senator Erwin. Kaya lang, Senator Erwin, ngayon nga na winawalang niya ng kamera si VP Sara Duterte. And yet you are beside that person. So doon medyo tumaas ang kilay ko. Hindi ko lang kayang gawin. Gumanyan, tumaas yung kilay ko. Ganun ba? Diba? Ikaw talaga. Sandali, mag-antay ka dyan, Apalos. Masyado ka nag-iinip-inipan dyan, Ikaw talaga. Tuloy-tuloy, si Binay?
Sorry pero si Binay, hindi nga niya maayos yung Makati. Hindi, walang biro ho. Yung mga traffic enforcer dyan, number 1 yan sa nangungutang eh. Sa Makati, walang biro ho. Nabulok nga kayo dyan sa Makati, dinaig kayo ng BGC, tapos tatakbo ka sa bagay. Hindi, eto na lang eh. Sample ko na lang sa inyo to. Hindi nga sila magkasundo magkakapatid eh. 'Di ba? Sa Makati ngayon, maglalaban yung asawa nito at saka yung senator ngayon, di ba? So, talagang hindi sila magkasundo-sundo dyan. Eh, syempre, kailangan merong Binay na senador, kaya siya tumakbo. Hindi naman talaga para sa bayan ng pagtakbo nito ni Abby Binay. Halatang halata gusto lang nito ng power para talaga nga namang, alam mo yun, wala lang. Kasi Binay ako ano pang gagawin kong trabaho kung hindi tumakbong pa senador? Di ba? Oh. Senado ni Makati City Mayor Abby Binay at DILG Secretary Benher Abad. Ako, ito na, ang bida-bida. Ito na ang bida-bida. Ikaw talaga. Di ba? Etong ewan ko, pag kayo mga kababayan, iboboto nyo ito. Naku po, maawa kayo sa bayan natin. Dadaanin lang tayo nito sa puro drama. Hindi, kaya nga ho ito. Tingnan nyo yung pag-handle niya ng mga issue. Puro drama. From Tebes to Bantag to Pastor Kibuloy to Alice Guo. Puro pa showbiz. Ito ang epitome of Jollibee. Epitome po ito ng yung tinatawag na politics na panglabas lang. Alam mo yon? Yung panglabas lang, ibig sabihin, yung ano ba magandang itsura sa labas ng isang sekretary. Gagawin ko. Magtatapang-tapangan yan, magdadrama-drama ng salita niya, tapos may magic iyak-iyak pa, alam mo yun? Tapos biglang, hindi kasi kita nyo ang bilis ng transformation niya. Galit na galit siya kay Alice Guo. Mananagot ka sa batas. Mananagot ka sa hustisya ng Pilipinas. Nung nakita, Ikaw talaga? Diba? Ika nga, walang lalim. Ito ang tinatawag na politikong walang kalalim-lalim sa buhay. Wala. Ang meron lang ito, yung optics, yung magandang itsura. Yung magandang, alam mo yung imahe. Wala akong pakialam whether may magawa akong tama o hindi tama. Basta importante sa akin, pogi ako sa TV. Pogi ako sa camera. Ganyan si Abalos. Yan totoo, walang biro. Kaya kung kayo, boboto nyo to. Maawa kayo sa bayan natin. Etong sinasabi kong Marrojas the second ito, si Abalos. Kaya nga tinan mo, pareho pa sila ng DILG din. Marrojas to Marrojas ang galawan nito. Sa Mandaluyong nga, wala nga to Di naman gumanda ang Mandaluyong sa pamilya nito Di ba?